Uy, Cheryl, thank you so much sa pagbisita. Ha. Nag-enjoy talaga ako buong araw, promise. Welcome, Beb, at salamat naman sa pagpapatuloy mo sa akin, ha. Una na ako, ha. Bye. Bye, ingat. Shucks, malilit na ako sa pupuntahan ko. Nasaan na ba kasi yung kwintas ko? Dito ko lang yun nilagay, eh. Wow, babe! Ang ganda naman nito! Bagay sa akin. Joke! Over naman sa judge. Ba't naman niya kukunin yun, di ba? Tsaka friend ko yun eh. Bala na nga. Di ba? Feeling ko nga magjowa na sila eh. Tingin mo. Siguro. Babe, pabantay nga muna nitong bag ko. CR lang ako. Go, babe. I'm here na. Babe, punta na ako dun sa may counter. Magbabayad na ako. Ikaw ba? Una ka na, babe. Sunod ako. Teka, nasan yung cash ko? May cash akong dala. Hindi kaya... Pero imposible eh. Imposible talaga. Kaibigan ko siya eh. Ay, ang ganda naman ng prene ko! In fairness... Teka... Kwintas ko ba to? Hello, Cheryl? Nakita ko kasi yung story mo eh. Huwag kang magagalit ha, pero umamin ka nga sa akin. Kwintas ko ba yung suot mo? Babe, sorry ah. Siguro baka naiinggit lang ako kasi meron kang mga bagay na hindi ko mabili. Yung kwintas na kinuha ko sa'yo, ganong kwintas kasi yung gusto kong regalo sa nanay ko eh. Kaso nga lang mahal, kaya hindi ko mabili. May mga damit din akong nakuha sa'yo kasi sa tuwing nakikita ko yung mga kapatid ko na lalabas, wala man lang silang magagandang damit na naisusuot. Babe, sorry ha. Kasi yung pera na nawala sa bag mo, ako din yung kumuha nun. Binili ko kasi ng gamot tsaka ng pagkain si tatay eh. Kasi noong mga panahon na yun, nasa hospital siya. 1 linggo na kasi siyang may sakit. Babe naman, sana nanghingi ka na lang or nanghiram. Babe, tutulungan naman kita hanggat sa kaya ko eh. Kasi kaibigan kita. Babe, wala talaga akong mukhang maiiharap sa'yo. At wala akong ibang masabi kundi patawad. Kasi sa kabila ng pagkakaibigan natin eh, nagawa ko pa yun sa'yo. Pero nangangako ako na kapag ako nakaluwag-luwag, maiibalik ko din lahat yun sa'yo. Alam mo, ang hirap naman talaga ilaban ng buhay tsaka ng mundo eh. Ang daming mga kasamaan, pagsubok, kahirapan. Darating talaga sa punto na idadapa ka ng mga yun. Pero sa kabila ng yun, kahit hindi na natin alam yung gagawin natin, piliin pa din nating lumaban ng patas. Magpakabuti kahit hirap na tayo sa pagdadala ng buhay. Masaya sa pakiramdam yung ganun eh. Basta lagi nating tandaan na walang masama sa paghihintay. May kapanahunan lahat ng hinihiling natin. Open, close. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, may mga biglang napasok dito sa kwarto ko na lang bigla na lang wala namang authorization letter. I don't know how, I don't know why, but there is something that I'm right now. Howdy mga human being! Tara, hayaan yung i-share ko sa inyo yung mga pinimili kong anik-anik na kung ano-ano sa DIY. DIY, Bekenemin! Una yung wallet ko. Ay, dito. Ito yung para siyang sampayan na stand, gano'n. Dito ko kasi isasampay yung mga iba't ibang damit ng character ko, gano'n. Dito ko siya lalagay. Yan, bumili ako ng pouch. Kapag nag-travel, gano'n. Dito ko lalagay yung mga makeup, gano'n. Or yung kahit anong product. Yung mga brush, powder, kineme. Pampabango dito sa kwarto ko kasi talagang baho na talaga. Mabango naman siya. I'll try later. I don't know how, I don't know why, but there is something that I'm right now. Bumili din ako ng pabango sa sasakyan.
Mukhang mabango naman. Bagong towel, bat towel, ayan siya. Pinaglumaan kong mga towel ngayon, yung butas-butas na, burat-burat na. Deserve mo ng bagong towel, bumili ka na. Baka kasi magla Union kami, mag-beach kami this January. So, bumili ako ng tsinelas. Magaan lang to, tapos pwede siyang mabasa. Hindi siya like madulas. I mean, panglinis ng mga white shoes. Kasi dumihin yung white shoes, malamang. White nga, madudumihan yun. Baka mag-swimming kami, magla Union. So, bumili din ako ng goggles. Lagayan ng sabon. Iba-iba kasi yung sabon ko. May puwet, may muka, may katawan yan. Tapos, pag gaganong-ganong ko sila. Sana nga dumikit to sa CR eh. Kasi yung lagayan ng sabon ko, Day, Tupperware. Bumili ako ng gunting. Day, grabe naman, aminin nyo, lahat na lang ng gunting nyo nawala. Lahat na lang ng gunting nyo, hindi nyo alam kung saan nyo talaga makaita, mahagilak. Bumili na ako ng akin. La Union trip pa din, baka kasi matuloy. Bumili din ako ng mga ganito. First time ko na nagkaroon ng ganito. Waterproof phone pouch. Yan. Dito ko siya ilalagay, yung cellphone. Hindi ako tiwala sa mga ganito din eh. Kasi malay mo, pag lob-lob ko, nilagay ko dito yung yung cellphone na basa. Nakain sa aso. Wow, naka-pedigree siya. Hiyang-hiya naman ako sa mga aso na yan. Samantalang kami, mga sardinas, kayo naka-pedigree pa kayong kakapal ng mukha. Deserve naman ng aso namin na matikman yung mga gantong bagay kasi lagi na lang siyang buto-buto, lagi na lang siyang tinik. Kaya deserve mo to ngayon, ha? Kayo? Since 2025 na, magbabagong buhay na ako, bumili ako ng jump rope. Kahit man lang yung parang makilos-kilos man lang yung katawan ko, magkaroon man lang ako ng physical activity, ganun. Ayan, tote bag. Kasi nga, di ba kapag nasa dalampasigan kayo, syempre ang layo-layo ng hotel nyo. Nagdala ako para dito ko ilalagay yung mga mga sunscreen, mga personal na gamit na kailangan kong dalhin sa tabi ng dagat, like cellphone, wallet, etc. So, ayan siya. Sticky notes! Ayan, madalas ako mag-sticky notes dito sa bahay. Kung for example, umalis ako, magsaing kayo. Yun. Wala ako sa bahay, ganyan. Dadating yung parcel ko, ganyan, bayaran mo muna. Ito, yan, open, close. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, may mga biglang napasok dito sa kwarto ko na lang, bigla na lang, wala namang authorization letter. Ibig sabihin ng close, wala ako sa kwarto ko. Pag open, nasa kwarto ko. So, at least alam nila kung ano. Kinikilig ako dito. Ito yung pinaka-favorite ko. Sa lahat ng binili ko, ito yung pinaka-favorite ko. Salamat sa panonood! Send and receive good vibes. See you on my next content. Guys, may kwento ko sa inyo. Minsan lang ako magkwento dito sa TikTok, kaya makinig na kayo. Ano to, kabobohan moment kahapon. Tinry kong umorder sa isang milk tea store sa isang mall. Maganda yung milk tea store na yun. Talagang Instagrammable. Ang cute talaga, ganon. Pero bago ko umorder kasi sa mga ganong milk tea store, kinakabahan talaga ako kasi alam mo yun, parang hindi naman ako sanay sa mga ganung mga lugar magaganda, tapos parang mga pang rich kid pa yung mga nabili doon. Alam mo yun, parang ang mahal-mahal talaga niya. Ngayon, buti na lang may menu na doon sa labas. Tapos chinek ko, sabi ko ay, may budget ako, kaya ko itong bilhin lahat. Gumanon ako. Sabi ko, di nagkaroon ako ng confidence na talagang order ako dito. Ganon. Tapos, ayun na, order na ako. Tapos, nagbayad na ako. Sabi ko, ma'am, paano po yung pag-pick up po ng order? At hihintayin ko na po dito mismo o meron po akong lugar kung saan iintayin ko doon? Wala siya sinabi, hindi siya umibig. May binigay lang siya na bilog. As in, bilog na parang laruan, na hindi ko alam kung ano yon. Kaya sabi ko sa isip ko, ano to? Ba't may ganito? Iniisip ko na lang na laruan yun na parang freebie, ganon. Kaya umupo na lang ako doon. Tapos naghihintay na ako mga 2 to 3 minutes. Bigla siyang tumunog ng malakas. Tit! Ganon. Tapos sabi ko, baka sumabog to. Gumano na ako. Nakakahiya. Ang dami pa man din tao na andun. Tapos sabi, hindi kaya yan tumutunog kasi pwede mo nang pick upin yung order mo. Like, alam ko na may ganong bagay. Para, pwede mo nang pick upin yung order mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Tapos, number 6 po, number 6. Hindi naman ako naingli. Kasi nga wala naman, basta wala siya sinabi na kahit ano about do sa binigay niya kung ano yun. Para lang siyang talagang laruan. Tapos, pagpihit kong ganon, may 6 dun sa gilid, napakaliit. Hiyang-hiya naman yung number sa inyo. Napakaliit talaga ng number 6. Sa akin nung ba nangyari yun? Hindi ko naman alam na may ganon. Imagine mo, bigla na lang siyang tumunog na ganon. Tapos talaga nagpanik ako doon, nagtinginan yung tao, tapos nagtatawanan pa yung iba. Nakala mo naman di ko nakikita. Bakit ba? Ngayon ko lang nakita yun. Yabong ni John eh. Sa dinami